Isang magandang Sabado po ng umaga sa ating lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon at nagising tayong muli sa isang umagang puno ng pag-asa dahil kahit na po panay-panay ng ulan. At dalangin ko na sa umagang ito ay tayong lahat ay nasa malusog na pangangatawan. Welcome po sa 11:43 DZMR para sa ating programang Usapang Pangkalusugan. Ako po muli si Dr. Jennifer Gatiwan C., your program host, at kasama po ng Philippine Pediatric Society Northeastern Luzon Chapter. Samahan niyo po ako sa loob ng kalahating oras at pag-usapan natin ang isang napapanahong usapin. So, hindi po pala ako. Dalawa kaming sasamahan ninyo. At ang buwan po ng August ay itinuturing na National Breastfeeding Awareness Month. At marami pong mga ganap ang mga iba't ibang ahensya ng gobyerno at mga NGOs upang ipalaganap at ipromote ang breastfeeding practices para sa ating mga nanay na may mga anak na sanggol hanggang 2 taon or more kung kaya pa po. At sa araw na to ay tayo po ay pinalad upang makapanayam natin ang isang actively practicing pediatrician sa ating probinsya dito sa Isabela, particularly po sa Etchague, Santiago at Alicia. So let me introduce to you properly ang ating resource speaker for today. Nasabi nga po natin ng kanyang practice kanina, nakapagtapos po siya ng medisina sa University of the East Ramon Magsaysay Memorial Medical Center at nag-training nga po bilang maging isang ganap na pediatrician sa Mary Johnston Hospital. She's a fellow member of the Philippine Pediatric Society since December 2022 at siya nga po ay nakapagtapos po ng Master in Management, Major in Hospital Administration sa Philippine Christian University and also Master in Healthcare Administration, a very active member of the Philippine Medical Association na kanyang chapter ay Santiago City Medical Society, which is at present isa po siyang auditor. And of course, currently, she is our president sa Philippine Pediatric Society Northeastern Luzon Chapter, also an associate professor sa and college secretary of Isabela State University College of Medicine sa Etchague Campus. So, ang very beautiful and very busy. Let us welcome Dr. Marimay Balawag Lopez. Good morning, Doktora. Good Bumati morning, po tayo. Nikki. Yes. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang morning. Yes, so madami po tayong mga tagapakinig sa 11:43 DZMR at nanonood din po sa FB Live at YouTube. So Doc May, ayan, bilang ating president nga po ng PPS-NEL, let's dive in to our topic for today, Hakabta. Okay, so ano po ba itong Hakabta na program po ng PPS, no, ng Philippine Pediatric Society? Oo. Bago tayo pumunta sa Hakabta, Yes. gusto ko batiin lahat ng mga nag-breastfeed na mothers, hindi lang mga breastfeeding mothers, lahat ng advocates ng breastfeeding. Sa umagang ito, ating pag-aaralan ng konti ang mga tungkol sa breastfeeding at nabanggit nga ni Dr. Anini, we have this program of Philippine Pediatric Society entitled Hakabta 2025, which is entitled One Latch, One Love, One Nation. So this is a nationwide breastfeeding event which will take place from August 6 to 8, 2025. In-encourage po lahat ng mga ospital na mag-participate dito sa advocacyang ito, sa event na ito, which is involved po lahat ng mga hospitals, training hospitals or non-training hospitals, government and private hospitals are encouraged to join. And binaba po ito ng ating PPS main to all regional chapters to participate with this event. Ang hakabta is yung hakab means latching and ta is meant to tara, let's go. So, ang hakabta na ating parang
line ngayon for this year, 2025. At entitled ngayon yung One Latch, One One love. Love, One Action. Yun. So, the objectives of this advocacy is to celebrate, protect, and promote breastfeeding as a natural um, and essential practice for infant and maternal health. It normalized breastfeeding in public and daily life by organizing a nationwide simultaneous breastfeeding event involving mothers, families, and communities. And it will build awareness and strengthen community-based support system for breastfeeding through collaboration with hospitals, health workers, and breastfeeding advocates. So yun, nabanggit na hindi lang mga ospital, in-encourage po ang mga communities to participate during this event. At hindi lang po sana during this event matuloy-tuloy ang breastfeeding. It will be a daily routine for all mothers having children at birth to 2 years old. As much as possible, kung kaya pa beyond 2 years old, ay in-encourage po or sana po tangkilikin natin ang pagpapasuso at pagbibigay ng gatas ng ina sa ating mga anak. Yes, let's normalize breastfeeding, ika nga. Di ba? Yes. Oo. Yung parang hindi mo ikakahiya kahit nagbe-breastfeeding ka in public, hindi Mm. nakakahiya na mag-breastfeed. Yes. Kasi ngayon Yun parang natin. wala na eh. Parang option na lang siya. Di ba? Madami kasi parang mga iba, may mga hindrances na Mm-mm. tsaka myths na akala nila ay mga nangyayari pero hindi naman. Yeah. So, ito ang pag-uusapan natin, Dr. Nini, during Yeah. our Yung mga uh, hindrances. Pero mga, bago po natin i-deal with yung mga issues ng mga magulang o yung mga kanilang mga parang issues nila with regards to breastfeeding. Doktor, ano po ba, ano po bang benefits, ano bang benepisyo ng isang babae na nagpapasuso, no? So, may pakinabang yan, both the mother and the child, di po ba? So, yeah. can you share to us kung anong mga kapakinabangan? Oo. For the mother, ang breastfeeding ay number one, it can serve as contraception. Yes, natural Lalo na, contraceptive. it's a natural contraception, especially so if the mother is exclusively breastfeeding. Ibig sabihin na exclusively breastfeeding, yun lang gatas niya ang pinifeed niya sa baby niya. Mm. No other formula milk is being given to the baby. At saka hanggang 6 months, protected siya with breastfeeding. Secondly, na-encourage yung bonding nila with the baby. Yung, siyempre, akap-akap ng baby yung mother, so, nandun yung kanilang bonding. So, na-strengthen yung relationship ng mother and baby. Secondly, No? oo, yung bonding nila, di ba? Siyempre, importante yun. Mm. Ah, ang akala ng iba, pagka nagbe-breastfeed ka, nagiging losyang ka na. Pero hindi, di ba? Mas Yeah. na-enhance yung iyong kagandahan pag nagbe-breastfeed ka. Mas sumesexy nga agad, di ba? Super Sabi sexy, mo. yes. Yun yun. Oh, so that's Kaya, a benefit for the dun sa mama. mother yun. Oo. How about kay Sure. baby? Sa baby, number one, it is the most nutritious food na pwedeng i-take in ng baby. Lalo na yung colostrum na tinatawag natin. Yung first milk, yung witch milk na tinatawag. Yung akala ng iba ay nana kasi kulay dilaw, sobrang dilaw. Oo. Diba? Yung iba, discard nila. Akala nila maduming gatas. Oo. Pero, yun yung Tinatapon. pinaka-importante. Oo, yun yung pinaka-importanteng gatas na ma-intake ng baby na bagong panganak. Yes. Yun. Dahil Yun. kumpleto Ikalawa, yan. oo, kumpletong-kumpleto ang breast milk. Mm-mm. Sagana siya sa mga vitamins, enough siya sa carbohydrates na kinakailangan ng baby. Mhm. Meron din siyang mga protina. At lalong-lalo na yung protinang meron siyang protection, yung tinatawag nating lysozyme, yung mga pang anti-bad, parang para siyang panlaban sa mga sakit. So, Yes. maraming component ang breast milk na hindi kayang pantayan
ng mga formula milk. Yes. Kaya ina-encourage talaga natin na ang pinaka mabisa at pinaka Mm. nutritious pa rin na pagkain, baby, ay ang breast milk. Liquid gold, ika nga eh. 'Di ba? Yes. O meron Yun. pa isang advantage for the mother, ang breastfeeding. Ano Hindi na yun? siya magtitimpla ng gatas. 'Di Yes. ba? Readily Libre. available siya. Oo. Libre na, readily Oo. available pa. At Anytime pinakamaganda pwede pa. siya mag-breastfeed. At yun talaga yung pinakamagandang ah, Proven nutrition. effective. Oo, proven talaga yon na Mm. nutritious ang breast milk. Yes. So, granting, doktora, ito, ang ganda nga, no, yung mga benefits. So, madalas, ang common concerns, dito na tayo ngayon sa mga common concerns ng mga magulang, lalo na sa first-time parent. Kailan ba sila dapat mag-umpisang mag-breastfeeding? Yun. So, Ah, kailan, lalo na, yan. yung bagong panganak, di po ba? So, Mm-mm. Mm-mm. yun. As soon as kaya na ng mother na ipalatch on yung baby, actually nga, yung iba nga, pagkalabas ng baby, di ba, Mm. tinatabi na agad sa mother, pinapalatch na kaagad. Yun yung first na touch nilang mag-ina. Unang So, yakap, di ba? unang yakap. Oo, agad yun, pinapalatch. Basta normal ang kalagayan ng baby. At ng So, mami. walang Mm. inaantay na panahon para mag-breastfeed. As soon as lumabas si baby at stable siya, Mm. pwede na siyang mag-breastfeed. Yes. Yun. So, pwede na mag-breastfeed as soon as. Okay? Another common concern is, o sige, na as soon as, unang yakap, di ba? So, eto ang kadalasan, Dok, wala namang lumalabas. Totoo yan. Actually, laging silang concern, lalo na yung mga first-time mothers. Yes, oo. Na-worried sila, Mm. Dok, baka hindi na bubusog yung baby, baka hindi Mm. enough yung gatas ko. Mm. Sasabihin nila yun. Actually, totoong kakaunti pa ang gatas ng mother, lalo na sa mga primary or yung mga first-time mothers, for Mm. the first 3 to 5 days. Mm. Talagang nagkakaroon na lang yan ng gatas. At yun, sabi ko nga, 3 to 5 days. Mm. After that, meron na. Kaya yung Oo. iba, akala nila, pagka wala nang lumabas, wala na, hindi na sila makakapag-breastfeed, which Mm. is not that, hindi totoo yon. Actually, ang baby, pagka nagsasak siya, at nakakatulog ng mahimbing, umiihi ng maayos, dumudumi, ibig sabihin may nakukuha yung baby. Not Yes. necessarily na umaapaw yung gatas or Mm. Yung legit, kasi di ba? inisip nila eh, O, parang, akala nila talagang ano na kaagad, madami oo, na, hindi oo, po. Tiyagaan lang din at saka talagang hindi pa ganun karami. yeah. Ngayon, pagsasak ni baby, lagi ko yung sinasabi pag mga nanay na parang mahina yung loob or parang discourage na sila na hindi na sila magbe-breastfeed pag walang lumalabas na gatas. Mm. Ang ina-advise natin sa ospital, di ba, is let the baby suck. Kasi yun ang magpapalabas ng milk Ah, doon. Yun yeah. sa breast ng mother. Kung hindi sasak ni baby, kahit na anong grabing pag-breast pump, pag hindi Mm. si baby mismo ang nagsak, walang lalabas na gatas. At lalong sasakit yung suso ng nanay, di ba? Yeah. Minsan nga namamaga, Oo. nagkakaroon sila ng mastitis kasi Mm. hindi na makalabas yung breast milk. Yeah. Ang tanging solusyon lang nun magsuso yung baby, Yeah. mag-breastfeed siya. Yun yung one latch na sinabi doon sa Oo, yun yung tinuhan natin. mandat dun sa Kailangan ating. talaga nilang mag-latch. Yun. Hindi pwedeng porket yung iba nga ang complaint nila inverted nipple. Yeah. Actually, ako naka-experience ng ganon. Pero tsinagaan na mag-breastfeed. Yes. Dahil dun sa pagsasak nga, meron nga technique na ginagawa pa, di ba? Yung magagawa ka ng suction nung Yes. syringe. Pero Syringe. minsan yun. Pero talagang gusto mo, maraming paraan na Yeah. pwedeng gawin. At lalabas din yung gatas. Lalabas din yung gatas. Kaya wag ma-discourage, mami. Kung kunwari, wala pa talagang gatas na lumalabas for the first 5 days. Yung Mm. mga first 3 days, talagang konting-konti. Mga 3 days, meron na yan. Mm. So,
Asahan lang natin na basta satisfied si baby, nakakatulog ng maayos, umiihi ng madami or hindi naman sobrang dami, basta nakakaihi siya, tahimik, komportable. Yes. Asahan natin meron siyang na iinom or nakukuhang breast milk. Yan. Ibig sabihin, kontento siya. 'Di ba? Contento siya. Oo. Tama. Yes. So, ang isa pang nasabi niyo na kanina, no, hindi ko pa natanong pero na-mention niyo na inverted nipple. Ayan. Mhm. Yung iba naman is masakit, lalo na for the first time parents. Parang, Ay, oo. So, isang dahilan din yun kung bakit ayaw nilang mag-breastfeed. Any tips on that for the first time mommy? yung actually nga, 'di ba? Mm. Kung nasasaktan sila, ibig sabihin effective yung sucking ni baby. Yes. Oh. Ngayon, meron yung mga sore nipples na tinatawag, yung nagka-crack. Yes. Ang ang solution dun is let the baby breastfeed more. Mhm. Parang mas kailangan mas madalas kasi pag naiiwan siya na nagbabulge yung breast ni mami, dun lalong nagkakaroon ng crack. Yes. Nagka-crack kasi nagda-dry. Hindi, kasi parang moisturizer na rin yung sucking ni baby. Tsaka Pag yung lumabas gatas yung mismo. milk, Oo. oo, yung milk, pag lumabas, parang moisturizer na din siya dun sa nipple ni mami. So, wag ma-discourage. That's the more na dapat mag-breast milk, magpasuso. Yan. Yung iba kasi, ano pa lang, umpisa pa lang ay sumusuko na. Ayun. So, natural moisturizer po ang gatas ni mommy. At the same time, yung sucking reflex din ni baby can, parang soften na rin. Yun. And eventually, Mm-mm. di ba, doktor, masasanay din yung breast ni mommy. Yeah. Yes. Ayun. So, another issues ng mga mommy na nagpapasuso, lalo na yung bagong panganak na cesarean, usually they're being prescribed with antibiotics. So, dapat po bang magpasuso na kahit nagka-antibiotics si mommy? Yun yung isa. Oo naman. Hindi naman contraindication ang antibiotic for breastfeeding. Tsaka alam naman din ng mga OBs kung ano yung mga bawal na antibiotic pag nagbe-breastfeed. Pero kadalasan, hindi siya contraindication or hindi siya bawal na or hindi siya reason for the baby not to breastfeed. Tsaka actually yung kino-complain nila masakit pa yung sugat ko. Nakakatulong yung breastfeeding dun sa paghilom ng sugat. Kasi tsaka yung pagkulubot ng matres kasi meron na i-excrete na oxytocin na contract Pagkulot. ng uterus. Oo. Parang sa ganun, hindi magdurugo yung uterus, o hindi magdurugo ang matres ng mami kapag ka nagbe-breastfeed. So, another advantage yun for the mother. Ayun. So, Dapat hindi sila natatakot na masakit, baka madaganan ni baby. Yun kasi yung ibang concern nila, syempre, mm, pagka yung sugat, hindi mm, naman, at hindi mm. naman bubuka yung So, sugat nila pag nagbe-breastfeed. yeah. Yun. So, Ay, maganda nga mga yun, no? Talagang it lessens the bleeding kasi yan ang isang problema ng isang inang nanganak, lalo na yung cesarean, yung mga bleeding. And mm. eto, another concern is may lagnat si mami, sipon, ubo. Okay lang ba siya mag-breastfeed kung siya ay medyo masama ang pakiramdam? Ay, hindi bawal na mag-breastfeed ang mami kung konting ubo at sipon lang. Mm, Yung lagnat, hindi rin siya contraindicated. For as long as, ang ina-advise natin, di ba, kung may ubo sipon, mag face mask ang mami para hindi mahawa yung baby. Kung sobrang taas, siguro, isang reason yun. Pero kung sinat-sinat lang, at mm, hindi naman nakakahawa yung sakit niya, mm. hindi contraindication yon sa pagbe-breastfeed. Actually, ang absolute contraindication lang sa breastfeeding na tinatawag natin yung bawal ay yung mga mami na may cancer na umiinom ng mga anti-radiation, yon. Tsaka positive sa HIV,
yung Yun talagang yung full-blown worst. HIV, yun yung Yes. mga, oo, yun yung mga talagang contraindicated for breastfeeding. Yun. Pero kung yung sabi nilang Hepa B, hindi Mm-mm. naman. Pwede pa rin silang mag-breastfeed. Yung mga may TB na mami, mga Mm. umiinom ng anti-TB drugs, hindi naman din bawal yun. Hindi siya contraindication. Unless, active na active yung tuberculosis ni mami. Pero kung Pero nagagamot, pag naggagamot na si mami, hindi na rin siya nakakahawa. Kaya pwede pa rin ipagpatuloy ang pagpapasuso sa baby. yan. So, malinaw yun na. So, sa ating mga mommies, konting sipon, konting ubo ay hindi itong dahilan upang itigil natin ang pagpapasuso. So, another concern is napapanis ba ang gatas ng ina? Kung matagal siyang hindi nag-breast milk, kunyari nagtrabaho, tapos Mm. usually sa gabi na lang yan napapasuso, ayun, panis na ba yung gatas niya? Mhm. Hindi. Yun nga ang pinaka-fresh eh. Hindi naman yung pinaka-fresh. Pero, ibig sabihin, hindi napapanis ang breast milk kung hindi siya napasuso ng ilang araw. Yung iba, dinidiscard talaga nila kasi daw, panis na yung gatas. Hindi po yun totoo. Tsaka pag pagod daw yung nanay, baka na sususo daw nila yung pagod ng nanay. Parang mga ganun. Myths na yan. Yun po Yeah. ay mga po, wala pong katotohanan at wala hong basihan yung mga ganong paniniwala. Yeah, Yan. so hindi napapanis, it's always fresh. Unless siguro, doktora, pinump, no? Ah, Si pag may mga pinap naman, oo, pag mm, pinap naman, meron siyang storage, yung may duration yan for the storage ng milk. Kasi mm, 'di ba, pwede namang i-store talaga yung gatas na napump. yeah. Pero may oras yun, kunwari sa refrigerator, Mm, 8 hours lang yun magtatagal na dapat madede na ng baby. mhm, Yung pwede rin ma-frozen. mm, Yun, nagtatagal months yun. Pero once na mm, nato, ibig sabihin nung nato, natunaw na, binaba na sa regular refrigerator, at nilabas na, dapat ma-consume na rin yung gatas ng actually, 20, pag sa init mm. na natin ngayon, within 4 hours, dapat Right. consume. Parang yung mga tinitimpla na din. Ganun din yung mga parang tinitimpla. Yun. Yes. So, do sa mga maming nagbe-breast pump, isang Mm, ano ngayon is, kuminsan nagdo-donate sila. Ito naman maraming gatas. mm, mm, Okay mm. lang bang mag-donate ng breast milk? Oo naman. May mga ano tayo, 'di ba? May mga milk bank tayong tinatawag Mm-mm. na yung mga hindi talaga able na Mm-mm. mag-breastfeed, Mm-mm. like mga may mga sakit talaga na mother tapos Mm-mm. preterm pa yung mga babies nila. Mm-mm. Yun, may mga milk bank na tayo sa region. Actually, meron na tayong um may mga agencies din na nag-aano na ng mga breast milk. Yes. Yun. So So, it's safe. Uh-huh. it's safe. Yes. Pwede nga meron tayong tinatawag na surrogacy na breastfeeding, di Yes. ba? Yung mga Oo. mommies na madaming gatas, tapos Yes. may mga term na babies sa ospital, di ba? Nagdo-donate Yes. sila, pumupunta sila doon. Mm. Yung actual breastfeeding pa, kahit hindi mismo yung nanay, pwedeng Yes. magpasuso. Direct breastfeeding hindi lang yung donated milk. Pwedeng Yes. mag-breastfeed. Yan. Sa mga Direct, ward, nagtutulungan ng mga mami doon, lalo na sa, oo, di ba? yeah, Oo. yung, yung Kahit maraming sa mga ward. pag kahit hindi sa ospital lang, kunwari talagang masagana, Mm-mm. pwede silang mag-share ng kanilang gatas. Direct breastfeeding. Oo, Yun. di ba? Naalala ko noon, yung panahon nila papa ko, ang tawag daw nila doon, wet nurse. So, Oo, wet oo. nurse. Yes. Sila mismo yung magbe-breastfeed. Yes. So, last concern ng mga nanay, lalo na yung mga maming nagtatrabaho. So, syempre, Mm. kailangan nilang bumalik sa work. Hanggang Mm. kailan ba yung best na pwedeng magpasuso? Yun. Iba nga hanggang 2 years old pwede. Mm. Pero pure breastfeeding talaga 6 months. And then after 6 months, pwede na silang mag-supplemental ng semi-solids. Pero yung gatas, pwede yan mag-last hanggang 2 years old. Yung Yeah. iba nga,
more than 2 years old pa nagbe-breastfeed. Kaya lang Yes. siyempre malaki na yung baby, May nangangagat ngipin na. nangangagat na. Oo. Yun pa yung isang concern nila minsan. Oo, Like masakit meron na. akong masakit na. Meron nga akong pamangkin Mm. umiiyak na kasi marami ng ipin yung baby niya. Minsan nanggigigil, nakakagat. Sabi ko naman, iyan mo lang. Oo. Parang, tulungan mo na, medyo, igano mo na lang yung chin niya pagka naramdaman mo na medyo magkangagat na, sabi ko. Yun ang Kasi totoo, parang masakit. iiyak na. Oo. Talagang gano'n, nanggigigil. Pero kasama na rin ng bonding nila yun. Nilang mag-ina. Isip ko, oo. Parang Ayun. ano na, yun. Pero talagang ang pinaka-best is 6 months talaga na exclusive breastfeeding. Yun yung Six ina-advocate months namin. lang naman. Kasi after that, kakain na, di po ba? Oo, But, yun. ika nga, breast milk is still best up to 2 years. Yun. Ayun. So, yan. Nalinawan tayo sa mga na-share ni Doktora. At alam ko madami tayong mga natutunan, especially sa mga nanay na nakikinig sa araw na ito. So, Doktora, bago po tayo magtapos, paki-announce po ulit yung ating simultaneous latching event. Itong One Latch, One Love, One Nation. So, buong bansa pala to, no? Yeah. Oo. Yung One Latch, One Love, One Nation, sa ating chapter, sa Northeastern Luzon chapter, will be holding it on August 6, Okay. 2025. So, in-encourage namin ang mga ibang ospital, pwede rin po sa mga community kung gusto niyo pong makilahok dito sa ating simultaneous breastfeeding. Ibig sabihin po nito, sabay-sabay po ito, sabayang pagpapasuso ng 1 minuto. Mhm. Yan. Ito po yung Yes. guideline natin or ating activity during that day, August 6, 2025. I-lead po yan ng Nueva Vizcaya Division through Dr. Caroline Kalingayan. Pero i-encourage natin na lahat ng division mag-participate at encourage natin lahat ng mga ospital, health center pwede din pong mag-participate dito upang maipalaganap natin ang advokasya ng pagpapasuso. Breastfeeding. Yes. At Yan. pwede So, nilang i-share hakap sa ta. social. Hakab ta. Hakap ta. Ibig Yes. sabihin, tara, Tara. latch, latch on tayo. Ganyan. Magsuso. Ika nga. Yeah. Papasuso. Magpasuso tayo. Yes. Hakap. So, Doctor, can you tell us if saan kayo pwedeng puntahan if some mothers are encouraged to bring their babies to you? Yun, bago tayo magtapos. And any last words as well. Yeah. Ano po, marami po akong gawain. Kung gusto niyo mag-aral, dalhin niyo siya para magpa-doktor ng anak. Nasabi natin, professor siya sa ISU. Yung Pero kung clinic ko po, magpapa-check up. ay natatagpuan sa Little Shepherd Pediatric Clinic sa San Fabian, Etiague, malapit po sa Land Bank Hub or Agric Hub. May from 12 to 2 p.m. pagka weekdays dahil ako po yung magtuturo lalo na mag-start ng school ng College of Medicine, and Saturdays 9 to 2 p.m. May Fridays din po ako sa Santiago Medical City, 10 to 12 po, room 205. Yes. And the rest po ay nasa Isabela State University na po ako. Pag lumaki ng anak niyo, magiging professional. Swimming pool. Ano po ako, affiliated po ako sa halos lahat ng ospital sa Santiago, Adventist, Calang General Hospital, Flores Memorial Medical Center, De Vera, at Santiago Medical City. At ang aking base hospital, ang Isabela South Specialist Hospital Incorporated, ISHI, sa IPIL po. Doon siya, ang medical director. Affiliated din po ako sa Alicia, sa Kakal, sa Manang, at Lucas Pahila. Yes. At hindi po siya busy. Very busy. So, sa mga mommies, breastfeeding advocates, hindi man kayo nagbe-breastfeed, pero advocate po kayo ng pagpapasuso. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa
breastfeeding advocacy. Dahil ito po ang pinaka-importante, pinaka-nutritious na pagkain ng ating mga anak mula pagkapanganak hanggang 2 years old. Yes. Exclusive breastfeeding for 6 months. Yan po ang ating. Yan. Maraming salamat, Dr. Nini. Thank Maraming salamat you, sa Dora. DZMR for always supporting us and partnering with us sa ating mga advocacies sa PPS at saka sa Santiago City Medical Society. Marami po kaming mga advokasya maliban sa ating breastfeeding, may immunization po tayo, may teenage pregnancy, anti-teenage pregnancy, vaping, road safety, pa ba, Dr. Ni? At mga yung Nutrition Month. Yes. July. Yun, Yes. mga katatapos na buwan. At marami pa pong ibang advokasya tungkol po sa kalusugan ng ating mga anak. Yes. Pipilitin nating talagang matakal yon, no? Sa mga future, at we will be having more specialists, more doctors tulad ni Dr. May na makakapanayam po natin. Ayun. So, salamat po ulit, Doktora, sa inyong pag-guest sa Usapang Pangkalusugan. So, nawa po sa sandaling panahon ay minibigay po tayong linaw at mahalagang impormasyon tungkol po sa ating paksa sa araw na to. So, dalangin natin palagi ay mamuhay tayo ng malusog sa ating katawan at sa ating kaisipan. So, abangan niyo po muli ako sa susunod na Sabado para po sa ating programang Usapang Pangkalusugan. Dito lamang po sa 1143 DZMR, a proud member of KBP. Ating tandaan ng ating kalusugan ay kayamanang di mapapantayan. Happy weekend po sa ating lahat!